Ha? Putang ina mo. Kung gara-gara ka nagdakot. Unang pangutana, unsa man hintabo sir? Aron pod niya mahibaw ang publiko ba kay ato nakit ang putol maguni nga video, wa makita ang katibukan pagsugod ba? Nganong gidakop ba ni atong kalaki? Yeah, based sa katong video nga ako nakita o sa nagibasa na ako ang complaint affidavit sa among sakop yun nga o sa police report. Ang nahitabo is during field enforcement sa ako ang mga law enforcers nato diha, adunay kato certain Mr. Velasco nasa atbang. So ang iyang kuan ginaprovoke niya ang mga field enforcers nga issue sa mga pobre na pa yung dipandakop. And then, so naalam ang mga enforcers na ako, actually ako mga enforcers, most of them is mga kaning kuan, mga retired police officers. Kaya karon i-approach to si Mr. Velasco, naka-shorts o naka-jacket, and then, nabantayan nga na yung mga bugdo sa ihang kanang sa jacket ba. So dito na dayon nibalik sa iyang motor, then ato dayon sa dito nabantayan sa katong retired police na to nga nabugdo. So mo tong ihang di man sila sure gid kung kanang unsang klase tong deadly weapon, kung pusil ba to or kaning kitchen knife, actually daw to kitchen knife. So mato ilang gi-retain, ilang gi-subdue kay para nga ma-sure nila nga safe sila o safe ang public dito. Motong ingat to ang hitabo. So nakita ninyo duha ka buok ang kitchen knife ilang na recover, color kuan dito pink o red specifically. So gi-splice na itong video. So kung imo tanaw ang video nga splice wag na overkill dito sa among mga personahe. Pero ang intention gid ato sir is kanang para ma-secure po ang among mga sakop kay nakita nila nga murag nakainom ra ba ni what if nga napareto siya kaning sa diba handgun nga dala dito, at least nga secure. So mo tong hitabo. So sorry kayong kung mo nang ang impression sa mga tao among kuan lang isang security report sa among mga sakop. Actually wala man to siya di ba to siya gina-apprehend kay siya lang gid ang nag-approach. So siya ang nag-provoke kay bali. So mo nang pagkakita sa among mga tao, mga retired police officers, suspicious sila. So mo to ang nakita na kuan gid nga it has to be done. Ang hitabo gid actually sir is katong video dili naman to siya enforcement na sa law enforcement. Ang hitabo atong katong video is kuan na to siya kaning citizen's arrest ng hitabo katong portion. Oo. Kada na ang kuan kining pagdadanyag kutsilyo. Actually gamiton niya isip mag-uuma padong mo ni siya siyang umahan. Ang allegation kay gamiton niya isip mag-uuma o niya naglibog ko kung mag-uuma din ang gamiton kong kutsilyo. Di ba ka magbasok ka ng bolo etc. Pero siya is I do not know, I just don't want to kaning mag-assume kay ano ang kaning siyang kuan nakapayal na maguta og kaso dito before the prosecutor's office kani nga mga alas 5 kapin kun kulang. So bahala na si fiscal kung unsa niya pag kaning evaluator assess ang facts kung ipadayon ba niya file ang kaso ang among gi-file nga kaso dito sa korte ya may file or ya dismiss sa fiscal level lang. Unsay kaso atong ipasaka batok sa maong mag-uuma? Ang ating gi-file nga kaso ang kanang sa public disturbance Article 153 kung ako nasayop o kanang may certain kuan sa Republic Act 7166 katong synchronized law, particularly section 34 katong itong carrying of kani mga firearms and other deadly weapons nga only katurang gi-exempt sa community, something like that. So nana siya sa fiscal karon, so depende na sa fiscal kung iya bang i-file or wala, it's beyond our control na nanas kamot ng bola na ni fiscal. Asa mo nun gitanggong ang maong timer?
Hello? Asa man na priso? Asa na priso ang mga farmer? Ay, kuan, ang nahitabuan na is regular filing, so wala siya na priso, na release siya, so mag-preliminary investigation, magtubag-tubag pa na, so depende na ni kuan ni fiscal. Wala siya na nakagawa siya karon tungod kay regular filing atong gigamit. Wala na to siya inquest.